So, Swilly, human behavior and social environment, drill number 1. Ano to? Fixation can occur. Okay, so psychosexual. Kasi ang sinasabi kasi ng psychosexual class, for example, sa oral, may nangyayari kasi diyang fixation. Ibig sabihin, kung hindi ka daw medyo na sustain dyan, orally, magiging addict ka daw sa sigarilyo at sa pag-iinom. Kasi may fixation na nangyayari eh. Hindi ka na-resolve sa oral stage. Kaya yan yung explanation ni Simon Freud, yung mga lasinggero, yung palabisyo. Kasi daw, sabi ni Simon Freud, sa psychosexual stage, bata pa yan, hindi yan naalagaan ng mabuti ng parents. Hindi yan napapagbigyan ng pagkain, ng gusto niya. O, di ba, nung bata ka pa, lahat ng hingiin mo, iiyak mo lang. So, pag hindi daw yan sustain, magbibisyo ka. Yan yung sabi ni Freud sa psychosexual stage. Okay? 22 tayo. O, A. Halata naman, no? Kasi, ang ibig kasing sabihin ng ambiguous, hindi klaro. So, meron kayong closure without closure. So, hindi klarong closure. No? May ganyan ba sa relationship nyo na hindi klaro? Hiwalay ka ng asawa mo. Hindi klaro, sir. Ambiguous. I lost her. Ganon yung mga kadramahan. Okay? 23. B. Class, ano ibig sabihin pag mayroong vicarious? Ibig sabihin yan, you observe from others. Okay? Yan po yung ibig sabihin. Sabi kasi dito, taken from observed success and failures with others. Okay? Ganun po yan. So, pag walang vicarious, ibig sabihin, hindi nilagay sa tanong na meron kang iniobserbahang tao. Okay? Pero pag merong observe or yung sitwasyon na may iniobserbahan kang tao, meron dapat vicarious yung sagot mo. Okay? So, ganun po yan. So, dito vicarious reinforcement po. 24. Vicarious reinforcement pa rin. Kasi observer, increased behavior have seen to others. May nakita ka sa iba. And ang ibig sabihin ng reinforcement, there is an addition or increase. Di ba pag nag-add ka, may increase of behavior. No? So, ano ibig sabihin, sir, ng negative reinforcement? Ibig sabihin, merong kukunin sa'yo, pero para pa rin ma-increase yung behavior. For example, ang gusto ng parent mo, mag-increase yung behavior mo sa pag-study. So, alinsunod sa negative reinforcement, may kukunin sa'yo yung parent mo, knowing and hoping na tataas yung oras ng pag-study mo. For example, kukunin niya yung cellphone mo. Kasi kaka-cellphone mo, nabagsak ka sa board exam, nako. Okay? Ano na mag-ibig sabihin ng punishment? Ibig sabihin yan, gusto ko, ibig sabihin, gusto ko mabawasan yung pag-cellphone mo. No? Gusto ko mabawasan yan, hindi ka na mag-cellphone. Kung yun yung target ko. So, kukunin ko yung cellphone mo, kunin ko yung laptop mo, papagalitan kita. Okay? Ganun po yun. Punishment. Okay? 25. Number answer ay vicarious punishment. No? 'Di ba itong punishment na sinabi ko, 'di ba sabi dito ang punishment ay reduce. So merong decrease. Ang vicarious, ano ibig sabihin ng vicarious? May observance ng iba. Naobserbahan mo yung iba. Ano dito yung keyword? Observe people tendency. So nag-observe yung tao dito sa case eh. Okay? 26. Ito yung mga sinabi ko na. Okay, kang B.F. Skinner to. 26. A. Repression.
no? So, pag repression ay, ano yun kanina? Unconscious. Suppression, conscious, no? May sabi kasi dito eh, pakiulit daw sir ng suppression, no? O yun na yun kanina. Anyway, recorded naman to. 27. C. So, ito yung projector. May projector ka ba? Alam mo ano yung projector, no? Maingay pala yung electric fan ko. Anyway. So, itong mga ibang defense mechanism kasi to, nilagay ko to around 95 to 100 items. Ma-discuss ko yun later. So, itong situation na to, para daw projector. May gusto ko sa isang tao, nag-meet kayo, nahiya ka. So, sinisi mo siya. Hindi, ikaw mo yung may gusto sa akin. Ganon. Parang sa galit ba? Ikaw yung, ikaw yung may galit. Nang nag-meet na kayo, ayaw mo mag-confront, siya yung sinisi mo. Siya yung may galit sa'yo. O para kang projector. Projection po yung action na yan. Defense mechanism. 28. Sagot ay, teka dito mahirap to. Ano sagot nyo dito? Type nyo daw. F. Good. Wala akong nakitang mali. Okay. F talaga. Kasi dito kasi class, every punctuation, meron niyang meaning. Isahin ko kasi ang daming lumalabas na ganito. Ang first natin na sentence ay, being a graduate of flying colors, Lara, magna cum laude siya sa degree ng social work. O sana all. Toldok. Next na naman ako na sentence, as a board examination approaching, Lara gives all her attention, okay, in the review class, as well as aiming not just to pass, but to become top. So, ito na sentence, it talks about fictional goal. So, letter D. So hindi pa tayo tapos. So, gusto niya daw hindi lang pumasa, mag-top rin. So, next toldok naman, next pang sentence, her behavior has been based on her visualization of what she would like to achieve. So, ibig sabihin dito, yung behavior niya, yan yung styles of life niya. Ibig sabihin, binago niya yung behavior niya, yung lifestyle niya, para maabot niya yung pangarap niya o yung fictional goal niya. So, the day take up the board exam, so fast forward, naging top-notcher siya. So, this question is a combination of two answers. So, merong fictional goal si Laura, hindi lang pumasa, mag-top. At saka because of that goal, he changed his style of life. Therefore, the answer is letter F. Okay? Ang daming ganitong lumalabas sa board exam. Baka naman binasa mo lang yung dalawang sentence, sumagot ka na. Kasi for example dito, hindi mo inalyze, sumagot ka kaagad. So yung sinagot mo, letter D lang, mali ka. No? Sometimes kasi, ito kasing sa letter F na may D and E, sometimes kaduda-duda. Di ba napansin nyo yun, class, pag ang technique ng mga instructors ay pag sa kaduluhan ng choices, sometimes yung nilalagay dyan ay none of the above, all of the above. Di ba ganyan yung madalas? Di ba? I think you can relate it. Actually, yung mga board of examiner, mga professor din yan sila. Yan din yung pinagagawa nila. Pero, itong letter F, kaduda-duda. Kahuli-hulihang option, pero yung nakalagay, D and F. So, tignan mo talaga. Tignan mo lahat ng choices. Ano yung ibig sabihin? Ano yung pahiwatig? Kasi meron dito, tawagin na lang natin tong combination options. Okay? So, by Sir James yan
May mga patawag-tawag na si Sir James, no? Combination options. No? Iwan ko kung saan ko yan nakuha. No? So ito, kinumbine eh. Ginawang buo. Oh, next. Klaro ba? Like naman siya, no? Baka natulog na kayo dyan. Baka matulog na rin ako nito, no? So, 29. Yung sagot. Feeling of inferiority. Okay? Kasi, binubuli siya eh. No? Binubuli siya. Na, feeling inferior siya. Then, 30. Ay, ibalik natin. Itong 29, hindi naman sinabi dito na nag-take revenge siya. Dito lang, in-emphasize lang yung kawawang-kawawa siya. Okay? So, na-feel niya talaga yung pagiging low niya, inferiority. Tapos kaagad, no? So, parang dinescribe lang dito yung biktima ng pambubuli. So, feeling of inferiority. Dito naman sa number 30, sabi dito, naging defense lawyer daw to si Julian. Galing siya sa mahirap na pamilya. So, ang sagot dito ay, para mahirap, nagpursige. Ganun po yan, class. Ganun yan yung mangyayari sa atin pag tayo, mahirap naman tayong lahat. Pero pag nagpursige ka, God will bless you. God will bless you. Yan yung meditation ko sa kanina yung devotion ko sa Proverbs. It's all about hard work and success. You will reap what you sow. Pag success yan, you will be blessed by the Lord. No? Yan yung ko kanina. So nice. So, 31. Superiority complex. No, yan yung exaggerated feeling. Gusto ko talaga ito. No? Ganun po yan. No, so, 32. Attachment theory. Okay? 33. 32. Letter D. 33. Ano yung sagot? Father of attachment, John Bowlby. Okay? So, sa letter A, si Alfred Adler, individual psychology. Ito sa letter C, actually parang Lawrence Kohlberg po to. Kamali ako dito Kay Lawrence Kohlberg. Kay letter D, Bandura, observational learning. So, sinali ko dyan, no? ARMM. Ano yung ARMM ni Albert Bandura? Diba? Attention, retention, motor reproduction, and motivation. No? Eagle, Erikson, ego psychology, psychosocial. 33B. 34. Attachment theory. Ito yung mga sangay ng attachment theory ni John Bowlby. Ano yun dito? So, A po to, secured attachment. So, gumawa kasi sila ng experiment dito. Yung experiment na ginawa nila ay may kwarto. So, nandun si nanay. Hawak niya yung bata. Anak niya yun siguro. Nakita ko yung video ng experiment. So, hawak niya yung bata. May pumasok na mga stranger. So, yung nangyari doon, gusto nilang i-test, totoo ba talaga yung attachment theory? Of course, totoo naman yan. Pero, they want it to be in a research. Yung nangyari, ang dami nilang natali doon na secure attachment, anxious avoidant, ang dami nila. Doon nila napag-alaman na iba talaga yung pagmamahal ng isang ina. Hinahanap-hanap ng bata. Ano yung kuha natin dyan? Bonakid. No, parang bonakid naging bonakid yung kuan doon, no? Experiment, ganun pala yun, no? But then, doon na naalaman that, anyway, it's empirical evidence that they record it. Even if it's already an assumptive knowledge, I mean, nangyayari talagang ganun, common sense, for the sake of research, they did it. 35, anxious.
Okay? So, ito yung nangyayari pag yung bata ay anxious kasi inconsistent yung mother. No, yung bata din feeling worried. No, ganun po yung nangyayari din. Anxious yung bata. Okay? Next, 36. Comfortable, secure because your baby is consistent. Secure attachment pa rin. Pag may ganito, consistent. Sometimes sa board exam class, hindi kayo bibigyan ng mga ganitong tanong. Bibigyan kayo ng case. Example, Mang Juan left his son Jaime in his sister-in-law. Ganon. So, because he wants to work. And then, nung iniwan niya yung bata, panay iyak. Hindi niya siya mapakali. So, ano yung ganyan na yan? Ano yung attachment na yan? So, gaganyan yung tanong sa inyo sa board exam. Okay? Hopefully, prepare na kayo dyan. No? So, alam natin to anxious, avoidance. So, insecure yung bata. So, nag-avoid. Ibig sabihin na ambivalent, parang half mixed, half feelings. Okay? Pag secure ay lumalapit lang. Di ba may mga ganyang bata? Parang prone sa kidnap. Ganun. Parang kahit kanino lumalapit. No? Ganyan yung may mga ganyang bata. So, the board of examiner will give you cases there. Okay? 7. B. So, uncomfortable yung bata dito. Caregiver of the child is preoccupied, different things, absent. So, ito po yung nangyayari, class, kung ikaw, nag-asawa ka, nag-anak ka, tapos, may naiwan pa sa past mo, yung pagiging single mo. Kasi, ganyan, maglalakwatsa-lakwatsa ka, may iwan yung anak mo, na ganon. Yung anak mo dyan ay talagang, pag abot niya ng college, bubukod yan sa'yo, pagkatapos niya mag-aral. Gusto niyo ba yan? So, enjoy muna your singleness. Enjoy it. Dapat talaga mapuno mo yung pagiging single mo. Damay-damay na to. Para talaga yung magiging anak mo, mabuhos mo sa kanila lahat, no? Magkameron ng secure attachment. Okay? So, dito ay, ito yung hindi included, no? Sa ginawa ni Ainsworth. Wala pong disorganized, disoriented. Wala po yan. No? Ito lang 3 yata. Okay, 39. Ito po yung sabi ko sa inyo, benefits. Kawawa yung batang mo dito. Hindi yung may mga asawa at anak na tayo, pero namimiss pa rin natin yung single life natin. Yung pagiging teenager. Hindi yan pwede. Nakakahiya po na example, may anak ka, tapos social worker ka. May anak ka, tapos social worker ka. And then dahil napaaga yung kuan mo, couple years mo, yung pag-aasawa mo, yung anak mo nasangkot sa CICL, Child in Conflict with the Law. Tapos mabalita yan ay ito anak ng social worker. Ay, nakakahiya po. No? You get my point? Anak mo, CICL, social worker ka? Nako. Wag gano'n, no? Enjoy your youth. Okay? Ganun po yan. Klaro ba? I-type nyo lang ha kung klaro ba. Baka kasi kakasalita ko dito. D. Sila po yung, si Ainsworth po yung gumawa ng sinabi kong experiment. Yung sa kwarto, may bata doon na nilapitan ng stranger. Okay, so, bold B,
Si John Bowlby, attachment theory. Si Adler, individual psychology. Si Horney, psychoanalytical social theory. Actually, si Horney po yung yung moving against, moving away, moving towards. Parang ganun yun eh. I don't know kung nasali ko yan dito. Hopefully. No, kang Karen Horney po yan. I don't know, Horney or Horny. Depende yan sa'yo. Basta tumama yung spelling mo sa board exam. Ako kasi class, kasi Pilipino tayo eh. Pilipinong purong-puro to. So, sometimes may mga French na mga language sa board exam, yung mga authors, proponents, ang hirap basahin. No? Natawa ako dun sa isang blog post ko nga video Sabi niya, sir, hindi naman John si Piaget. O Piaget, di ba yan? Piaget. Anak ko, sorry, nalagyan ko John kasi lalaki kasi siya. And then, na-wrong type ko kasi yung spelling niya talaga Jean. At saka yung pagkabasa daw yun, parang Jan. No, kasi lalaki siya eh. So, na-typo error ko doon. Gian Piaget. Piaget talaga, parang ganun. Okay? Next. 41. Simon Freud, alam mo na yan. Si tatay mo. Si Lolo Freud. No? Abraham Maslow ay, ano yon? Yung pyramid niya, di ba? Hierarchy of needs. O Erikson. Psychosocial. Social kasi si Erikson. Ito na lang Pag sinabi natin Freud, di ba? F. Freud. So, sa psychosocial niya, 5. Ibig sabihin 5. 5 per Freud yung stages. Okay, Erikson naman, ilang stage yung psychosocial? 8. Okay? Kang Freud, F, di ba? So, 5. Oral, anal, phallic, Latin si genital. Okay, F, Freud, 5, Erikson, 8. Yan po yung mga stages nila sa mga theories. Jean Piaget. Ito na nasabi ko na Jean Piaget. No, spelling talaga nito parang Gian, parang ganon. No? Pero lalaki man siya, so parang Jan yung pagkabasa. Sa tatay Freud nyo. 42. Erikson. So, ito din yung clue. Kang Erikson, parang EEE. So, Erikson for E. Ego psychology. Erikson na naman for eat. So, 8. So, kang Erikson talaga, EEE. Ego psychologist, Erikson, at 8 stages. Okay? Kang Freud kay F. 5. Next. Ito yun. So, 8 stages. Erikson. Ang technique lang naman dito, class, kailangan nyo talaga memorizein to. Lumabas sa amin before, nalagyan ko kasi ito ng pattern So, itong stage number 3, actually, ito yung part na preschooler. Di ba? Diyan na age ka nag-preschool. So, lumalabas kasi tanong sa board exam, binibigyan kanya ng case. A preschooler who has something ganito. So, preschooler, alam mo na, 3 stage. Okay, so, 3, sometimes, ang years dyan ay 4 to 5 talaga. So, dyan naman sa stage 4, sometimes 6 to 12 man yung nakalagay dyan. Elementary. No? So, elementary years. Kung alam mo naman yung edad, memorize mo, ay kayang-kaya. Pero kung hindi, itong stage 3, preschooler, stage 4, elementary, at stage 5, high school. Actually, wala ng college. Yun lang yung lumabas sa amin. Stage 3, preschooler, stage 4, elementary, at saka stage 5, high school. So, yun yung mga tekniko na dyan na part.
kung hindi mo memorize yung edad dyan. Of course, alam mo naman trust and mistrust, 0 to 1. At saka 1 to 3, autonomy. So, sometimes lumalabas din dito, kasi uso kasi ngayon yung Pride Month na sinasabi nila eh. So, dito daw nagiging LGBT yung isang tao. Saan ba? Stage 5. Kasi identity confusion dyan banda eh. Okay? Lalabas yan, no? I cannot say no with that. Lalabas talaga yan. No? Kasi malapit lang sa Pride Month yung September. By next month, actually, next days, July na tayo. Okay? So, of course, stage 7, yan yung generation. Being part of the family and society. Kasi kaya tinawag siyang generativity. Okay, generation. Pag stage 8, yan na yung pagsisisi sa katandaan. Kung successful ka ay integrity. Kung wala, pagsisisi. 43, Jean Piaget, cognitive development. 44, ito po yung stages. 44 ay B. Hierarchy needs, Abraham Maslow. 44, ito yun. Mm. 45. Ito yung mga plato ni nanay. Nako. Oh my goodness. Pag pista lang lumalabas. Tapos yung ulam sa bahay, malamya. Pag may bisita na hindi mo naman kano-ano, baka nga nililibak pa kanya, binabakbite. Inuutangan no, para makakain lang. Ganon yung ugali ng mga Pinoy. Pasipsip masyado sa bisita. May bagong pinggan pang nalalaman. Inutang lang pala yung kaya na bahala dyan, no? Ano yan, sir? Hindi yan accommodating, ha? Kasi bastos kasi yan na ugali ng Pinoy. Yung pamilya, pinapabayaan, nagpapasipsip sa iba. Tawag dyan ay hospitality. Negatibo yung hospitality. Yung connotation yan sa board exam. Yung mga plato dyan, magliliparan yan. Ito yung mga common personality. (46) alam mo na to. Stage 1. Trust mistrust. Yung bata dito, pag hindi nalagaan, hindi siya hindi siya nagiging doubtful siya. Hindi siya umaasa, hindi siya nagtatrust sa ibang tao. 47, Erikson, yung sinabi ko. Eagle lahat. So, sa 1 to 10, isa lang naman yung may eagle. 8 lang, di ba? So, Erikson. So, di ba ka Erikson, kay E din. Ego psychology. So, E lahat kang Erikson, ha? Wag kalimutan. Baka magkabuhol-buhol yan next. 48. So, ito yung pinaka-major conflict sa adolescence. Actually, kung i-decode mo to, ang nangyayari talaga dito, sometimes din yung keyword dito as yung tinatanong daw yung question na who am I? Sino ba ako? Pero yung pinaka punot dulo talaga yung ugat niya na kaso ay nagiging bakla daw yung tao. This is during adolescence. No? Kang Erikson. Crucial po to eh. Di ba, may mga tinatawag tayong Pride Month ngayon. Lalabas to. No? So, studyhan natin yan. 49. Si Erikson, no? E din kay Erikson, no? E. Ano din yung E, sir? Ego psychology. Erikson. 8. Nung lakwatsyero man si Erikson, pumunta siya ng E. Europe. Laagan man siya. E din yung pinuntahan niya. E. E. 4 na yung keyword natin kang Erikson. 4 na E. Ano ngayon?
Ego psychology, Erikson. 8 stages. Laagan siya, Laquachero, Europe. 'Di ba lahat, no? Ewan ko kung sino asawa ni Erikson, baka si kuan din, si Eden. Chinismis pa natin yung buhay ni Erikson, no? Kawawang Erikson. 50. Ito yun kanina. Identity role confusion. 51.